Ramdam na ramdam kong mabigat kong paghinga. Don't want to feel this right now. Pero ang hapdi ng dibdib ko. I feel like breaking. What happened? Can you explain to me? Leave me alone, Mr. Anderson. You have no right to talk to me in that way. Malamig na sabi ko, kaya napaawang ang labi niya habang hindi makapaniwalang napatingin sa akin. What? Paos na sambit niya habang kunot ang noot hindi maipinta ang muka. I faked a smile. Leave. And by the way, our contract already ended. I said in the most casual way and coldest way I could. Nagtiimbagang siya at mabilis na nagdilim ang mga mata niya. What? I raised a brow. Are you questioning me? I coldly asked. Bumigat ang paghinga niya at umiling siya ng maraming beses. I made that contract. At ako lang ang tatapos ng kontratang yon. Now I am ending the contract between us. Forget about it all. Act like it didn't happen. Igalang mo ko bilang CEO ng pinagtatrabahuhan mo at ituturing kita bilang empleyado. Now leave before I fire you. I said. I saw his fist clench. Yes, ma'am. Matigas na sabi niya saka mabilis na lumabas ng opisina ko. I sighed and I clenched my fist after that. Ang susunod ay ang pag-alis ko sa kumpanyang to. This heartache will be gone soon, right? Yes, it will. But I think whenever I will kiss someone, I will remember him. That hard. I am nervous for the fact that Dad might kick me out as the CEO anytime. It's my family's company. And that is the current president. Wala akong magagawa kung sino ang gusto niyang maging CEO ng kumpanyang to. But I couldn't accept the fact that I'm also doing my best for this. And that efforts aren't validated. I just want them to be proud. Napabuntong hininga ko at napamasahe sa sentido ko. Dahil sa mga naisip. Dahil hindi ako pumasok ng 5 araw ay maraming tambak na gawain ang naipon para sa akin. It's already 8 in the evening and I'm still here in my office. Sumasakit na ang ulo ko. I want to finish even a half today but I can't. Hindi kaya ng katawan ko kaya tumayo na ako dala ang bag ko. There's another day to be tired tomorrow. I need a sleep. Wala sa sarili akong lumabas ng opisina ko. The whole floor is dark now. Pero may narinig akong biglang gumalaw sa hindi kalayuan. Bahagyang takot ang naramdaman ko at mabilis akong lumingon sa pinanggalingan ng ingay. My face turned emotionless when I saw Zeus. Tumayo siya at kaagad na naglakad palapit sa akin. Mabilis kong inignora iyon at naglakad na rin papunta sa elevator. Pero ilang sandali pa ay biglang may humawak sa palapulsuhan ko na alam kong siya. Let's talk, he said using his hoarse voice. Pahablot kong kinuhang kamay ko sa pagkakahawak niya, saka seryoso siyang binalingan. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Malamig na sambit ko, saka muli sana siyang tatalikuran, pero mabilis siyang humarang sa harapan ko. I glared at him. We need to talk. Sarkastiko akong natawa dahilan para hindi matapos ang sasabihin niya. I shook my head after to tell him that I will never give him the chance to talk to me, just like what he wants. I have no time for you. Get out of my way before I fire you. Baka nakakalimutan mo na empleyado lang kita. Now get out of my way, Anderson. Puno ng diin na sambit ko, dahilan para umigting ng hustong panga niya. You are turning to be the Snow Queen again. Because this is me. Don't assume that you know me because you don't. Now get out and never ever talk to me this way again. Sabi ko bago siya lampasan. Pero bago pa ako makalayo ay may sinabi siya na dahilan para manghina ang binti ko. Julia, I miss you so much. Please, he said but I continue walking like I heard nothing. This is nonsense. He is nonsense. He must stay away from me. I'm doing him a favor here. I cutted our contract. Ito ang gusto niya noong una pa lang. He wants to end this. So how dare him say those words to me? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko nang makarating ako sa parking. I think I can't drive because my whole body is shaking. Everything what happened between us is a sin. The kisses, my laughters, my smiles, and everything should be forgotten. We need to act like it didn't happen. He must act like it didn't happen. He's not helping. The next day I stayed inside my office again to work. It's a blessing in disguise that I don't have any meetings. Kapag lalabas ako sa opisina ay tila nakakainis dahil palagi kong nakikita si Zeus. He's behaved. Hindi niya ako kinausap. Hindi siya sumubok lumapit which is good.
During lunchtime, I decided to go out for lunch. I was alone inside my elevator. At nang makarating sa ground floor, ay nakayuko akong naglakad dahil tinitingnan ko ang oras sa relong suot. And because of that, I bumped to someone. Kaagad akong napadaing sa sakit at inis. Galit kong tiningnan na nakabangga ko. And when I saw the guy's face, my brow raised. He's familiar. Mark. Biglang sabi ni Zeus na nasa tabi ng lalaking nakabangga ko. Why are you here? Tanong ko sa lalaki na natatandaan ko na kaibigan ni Zeus na nakita ko sa apartment niya noon. Bahagya akong sumulyap kay Zeus na nakaigting ang pangang nakatitig sa akin. Mabilis ko siyang inignora at binalikan tingin sa lalaking nakabangga sa akin. Ma'am, I'm working here. It's my first day today. Nice to see you again. The guy who named Mark said, and I nodded a little bit for that. Watch your step. Malamig na sabi ko saka sila nilampasan. Pero bago ako makalayo ay narinig ko pa yung Mark na nagtanong kay Zeus. Hindi kayo okay? She ignored you. Napatiimbagang ako tuloy-tuloy lang na naglakad. Zeus and I were never been okay. Ganoon pa rin ang nangyari sa sumunod na araw. I'm busy with my works and meetings. Nakikita ko si Zeus sa kumpanya pero pareho kaming walang pakialam sa isa't isa. I can even see curiosity on my employees' eyes whenever they see me and Zeus ignore each other. Parang binabantayan nilang mga galaw naming dalawa. That happened for straight 5 days. I am waiting for Dad to kick me out as the CEO in those days, but he did not talk to me about that. Dumarating siya sa mga importanteng meeting ng kumpanya, pero hindi niya ako kailanman kinausap. He also treated me as one of his employees. Wala akong sinasabi. I let that happen. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay ihanda ang sarili ko na baka bukas o sa susunod na araw ay wala na ako sa kumpanyang to. And today, I'm glad because all of my paperworks were done. Pero sunod-sunod na naman ang meetings ko. Ma'am, the presenter are already in the conference room. My secretary reminded me so I lazily stood up. Pupunta na ako. Mahinang sabi ko saka na lumabas ng opisina ko para pumunta sa conference room. I thought I'm gonna see another team. But it's Zeus and his colleagues again. Seryoso lang akong umupo sa gitna dahil wala si Daddy. Zeus not the presenter today. Nakaupo lang siya sa hindi kalayuan sa akin na kapag tumitingin ako sa harap ay hindi maiiwasang makita ko siya. I sighed. Start now. Inis na utos ko sa presenter kaya nagsimula na ito. Mariin akong nakikinig pero galaw ng galaw si Zeus sa upuan niya. Kaya hindi ko maiwasang madistract. Inis akong sumandal sa upuan ko. Saka humalukip-kip at pilit na itinuon ng pansin sa slides. Zeus slightly fixed his position. Inis ko na siyang binalingan. Our eyes immediately met. Stop! Inis na sambit ko kaya huminto sa pagsasalita ang presenter. At lahat sila napalingon sa akin sa bigla kong pagsalita. I glared at Zeus because of that. Continue. Sabi ko sa presenter at muling tinuon sa slides ang mga mata. Pero ilang saglit pa'y parang uod na namang gumalaw si Zeus. I am too distracted to even let him. Muli ko siyang tinapunan ng tingin. I found him watching me. I glared at him. Siya naman ay tiningnan lang niya ako ng mariin na tila may pinapahiwatig. Nakatitig lang kami sa isa't isa habang patuloy na nagsasalita ang presenter. Tinaasan ko siya ng kilay kaya umayo siya ng upo. I rolled my eyes at him. Bahagya siyang nagbasa sa mga labi niya dahil sa ginawa ko at yumuko na tila nababaliw. Kaya muli akong napatingin sa presenter na ngayon ay tapos na sa pagsasalita. I swallowed when I realized that I didn't get anything. That's all, ma'am, the presenter said. Dahan-dahan akong umayos ng upo saka tiningnan ng hard copy ng presentation sa harap ko. What am I doing? Good. Meeting adjourned. Sabi ko kalaunan saka mabilis na tumayo. Akong naunang lumabas at tinayaan lang sila sa loob. Patuloy akong naglalakad patungo sa opisina ko. At nang nakapasok ako ay may sumunod sa akin. Kunot-noo ko yung nilingon. It's Zeus with his serious face. What are you doing here? Did I give you permission to enter? Inis na tanong ko. I need to tell my secretary not to let him in again. Ma'am, leave. I am busy. Malamig na sambit ko sa katila walang pakialam akong umupo sa swivel chair ko. I opened my laptop like he's not here. Pero ramdam na ramdam kong intensidad ng mga mata niya. I'm breaking up with Trish. He suddenly said. Biglang nanuyo ang lalamunan ko. Pero mabilis akong nakabawi. I crossed my arms on my chest before looking at him coldly. What do you mean? And why are you telling me this?
Malamig na sambit ko. Biglang sumakit ang dibdib ko nang matingnan ko ang mga mata niya. Then break up with your girlfriend. I don't care. I don't care about your personal life, mister. Stay away from me, I said. Umigting ang panga niya at napahilamo siya sa mukha niya gamit ang palad na tila punong-puno na sa mga nangyayari. How can you do this? Paano mo nagagawang umasta na wala lang lahat? Mariin na sambit niya. I smirked without humor. Nadagdagan ang galit niya dahil doon. Paano ba dapat ako umasta? I asked. Ano bang inaasahan niya? Should I kiss him because he said he'll break up with his girlfriend? Did he expect me to hug him? No way. You are so difficult, Mom, he said before shaking his head. And you are crazy. Hindi ka ba nakakaintindi? Why are you here inside my office again? Get out! Wala kang karapatan para kausapin ako. Wala kang karapatan, I said with my gritted teeth. This craziness must be stopped. Kung ano man ang laman ng utak niya ay wala na ako doon. I hired him and I paid him. Noong una ay marami siyang reklamo. Tapos ngayon naman ay parang hindi makatulog. You hired me. Right, and I paid you. Nagamit mo ng hampera, hindi ba? His jaw clenched even more, like my words insulted him. Ibabalik ko, he strongly said. My heart suddenly jumped. Dinaan ko yun sa pagtawa ng peke. Nawawala ka sa script, Mr. Anderson. Panunuya ko kaya mas lalong naging kita ang galit sa mga mata niya. I smirked. Ano naman kung makikipag-break ka sa fiancé mo? What do you expect me to do? Do you expect me to jump and kiss you? I am not stupid, I said before rolling my eyes. Nang hindi siya nakapagsalita ay nagpatuloy ako. What happened between us is nothing. That's nothing, I added. We did so much wrong, I realized it. And I won't embrace that wrongdoings. Kung siya'y wala lang yun sa kanya, sa akin ay hindi. I am attracted to him, honestly. But I won't be a mistress. I am Julia May Remulla. I am loved by no one, but I love myself. Julia. I said don't call me that. Get out now of my office. And marry your girl. Leave me alone. I said. Pinipigilan ko na magtaas ng boses. Pero kung magpapatuloy pa ito ngayon ay hindi na ako makakapagpigil pa. Why can't you hear me first? Inis na sambit niya na inilingan ko. Because hearing your words is nonsense and useless. Now go out and let me work peacefully. Hindi mo naman siguro gustong mawalan ng trabaho, hindi ba? He chuckled sarcastically. This is fucking hard. Because you're fucking hard-headed, Mr. Anderson, I said firmly. Bigla akong naramdaman ng pamamasa ng mga mata ko. Kaya mabilis akong kumura para mapigilan ang pagtulo ng mga nagbabadyang luha. Napasabunot siya sa buhok niya na tila inis na inis. Niluwagan niya rin ang necktie na suot, saka ginulo niya ang buhok niya. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at kinuyom ko ang kamao ko. Leave! I shouted when I couldn't control my emotions anymore. We need to talk properly. I won't talk to you properly. Now leave before I call the security. At kapag nagmatigas ka pa, sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatapak sa kumpanyang to. Leave! Anderson! Hindi ako nakikipagbiruan dito. Seryosong sambit ko. Sandali siyang nakipagtitigan sa akin. Pero sa huli ay lumabas siya habang puno ng galit ang mga mata niya. Dad, we have a new possible investor. He'll visit the company this morning. Matagal akong nakatingin sa mensahe na yon ni Dad. I sighed. Who will it be? Again? Mabilis akong nag-ayos dahil doon. Saka maagang pumasok sa opisina. I instructed Anne to tell the heads to manage their team because we are expecting a visitor. Wala ako sa sarili ko. Palaging sumasakit ang ulo ko. Kung mainitin ang ulo ko noon, ay mas lalong mainitin ngayon. It started about Sus and I argued 2 weeks ago. Naiinis pa rin ako. I think I overworked myself. Ma'am, Mr. Mayor is already an exclusive elevator. Sabi ng sekretarya ko. Saka mabilis akong tumayo para salubungin ang panibagong investor na sinasabi ni Dad. Dad won't message me if this person isn't important. Kaya dapat magandang pagsalubong sa kanya. Dahil baka hindi basta-basta ang perang ipagkakatiwala niya sa kumpanya namin. Tumayo ako sa harap ng elevator kasamang sekretarya ko. And when the elevator's light opened, I smiled. But to welcome our visitor.
Pero nang bumukas ng tuluyan ang pinto ng elevator, ay nawala ang peking ngiti ko. The guy smiled at me and I didn't. Malaki ang ngiti niya at may hawak rin siyang napakalaking bouquet ng roses. Nice to see you again, Julia. He greeted before he extended his hand for a shake hand. Mayor, I murmured before shaking his hand for a second. I want to roll my eyes when he gave me the flowers. I want to be rude, but I can't because he might invest in our company. Marahan kong tinanggap ang bulaklak na inilahad niya, saka mabilis na binigay sa sekretarya ko. Nakaabot na pala to sa Pilipinas, kaya pala hindi basta-basta. It's good that you can still remember me, he said while smiling. Of course, how can I forget him? He courted me. He's my classmate in London. He literally courted me and I ignored him a lot. He courted me since we stepped in university. At klaro pa sa alaala ko na paulit-ulit ko siyang tinatanggihan. He stopped because I went here after graduation. Ngayon ko lang ulit siya nakita. You'll invest in our company? Malamig na tanong ko na siyang ikinatawa niya. That's not a very good impression to welcome me. How can I invest? He playfully asked. Hindi ko na napigilan ng mapairap. If this is the same John Mayer that I knew, then he doesn't care if I roll my eyes every time he's here. Then welcome in Remulia Corporation, Mr. Mayor. Walang kagalak-galak na sinabi ko bago ako tumalikod para bumalik sa opisina. Alam kong nakasunod siya na malaki pa rin ang ngisi. I can't believe that he's again. Inis na inis ako sa kanya noon dahil paulit-ulit ko nang tinatanggihan pero ayaw tumigil. I know that is half Filipino pero hindi ko kailanman naisip na maaaring pumunta siya dito sa Pilipinas. Mayors are London-based. Pumasok ako sa opisina at sumunod siya. Nice office. I heard so much about you. You are now successful. Sabi niya kaya muli ko siyang hinarap. Well, thank you. So what can I do for you, Mr. Mayor? I asked coldly. He chuckled. The same Julia I knew. Well, you are colder now. Corporate world makes you like this? He asked and I rolled my eyes again before crossing my arms on my chest. Nang hindi ako sumagot ay umiling siya, saka tumawa ng mahina. Fine. Tour me around your headquarters. I'll see if I will entrust my money to you. Sabi niya na tila ng hahamon. You know me, John. I always want the best. Sabi ko saka muling lumabas para ilibot siya sa opisina. Then why did you keep on pushing me away back then? I am the best. He said so I gasped really hard. Narinig yun ng ibang empleyado kaya kunot ang noo ko siyang binalingan. Be professional, Mr. Mayor. I said before starting to tell him about our company. This whole building is yours, right? You are only occupying 2 floors. He asked after my long introduction. Yes, and here. This is our finance department, I said. Sinuyod ko ng tingin lahat ng empleyado. Zeus not there, so my forehead gently creased. I like it, John commented as I nodded before we proceeded. Tuloy-tuloy kong sinabi sa kanyang bawat parte ng palapag na ito hanggang sa nakarating kami sa pantry ng kumpanya. And this is the pantry, I said before opening the door. Nagulat ako nang bahagya nang makita ko si Zeus at ang kaibigan niya na si Mark. Mark greeted us with respect, but Zeus didn't. Natuon lang ang tingin niya sa kasama ko na nagbigay sa akin ng inis, pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. I like your company, but I like you more. Didn't you know that I will be your supposed fiancé? You refused. According to your dad, you keep on rejecting me. Sabi niya kaya namilog ang mga mata ko. Wala sa sariling napatingin ako kay Zeus na may hawak na kape, pero wala na sa amin ang mga mata niya. Pero si Mark ay nakatitig sa akin at kay John. This whole pantry feels small for us. Stop it, John. Inis na sabi ko, saka sinundan ng tingin ng paglabas nila Zeus at ng kaibigan niya. Fine. I am gentleman so I won't force you. Sabi niya, kaya huminga na lang ako ng malalim saka lumabas na ng pantry. So, what can you say about our company? I asked in the very professional voice that I have. I'll think of it. By the way, I still have a meeting so I'll be back tomorrow. I want to have lunch with you, but I know we were both busy right now. I'll expect you to say yes tomorrow. See you. Sabi niya saka matamis akong nginitian.
Umiwi lang ako pero tumango na rin ako kaya umalis na siya. Ako naman ay bumalik na sa opisina ko. Saka pumangulumbaba sa pagod. The next day, John really came again with a big bouquet of red roses. Lunch? Pag-aya niya matapos kong tanggapin ang bulaklak. Is it part of you investing in our company? I asked. Tumawa siyang muli. Isa ito sa kinaiinisan ko sa kanya noon pa man. He always laughed like he's making fun of me. Maybe, but aren't you tired of rejecting me? I rolled my eyes. So you'll invest? I asked. Bahagya siyang ngumuso sa kadahan-dahan na sumandal ng komportable sa inuupuan niya. I'll think about it. Why don't you marry me? In that case, our companies will collide. He said so I sighed. Do you want to marry this company instead? Sabi ko saka tumayo na rin siya. I am thrilled because you are finally accepting my treat. Masayang sabi niya, pero hindi ko na pinansin na tuloy-tuloy lang akong lumabas. I heard you're also a good company head. Why can't I see professionalism in you? Tanong ko pero nginitian lang niya ako. Naglalakad kami patungo sa elevator habang nag-uusap. You are different. I'm head over heels to you, remember? Matapos niyang sabihin yun ay may nakabangga ako. Nang maamoy kong pamilyar na amoy ay alam ko na kaagad kung sino yon. John immediately held my waist to support. Kaagad na bumaba ang mga mata ni Zeus doon, dahilan para tumibok ng malakas ang puso ko. Sorry, ma'am. Malamig na sambit niya saka kami nilampasan. I gently scoffed before following him using my eyes. Anong ginagawa ng lalaking yun? That's rude, John commented. Of course, that's rude. Napangisi ako ng sarkastiko. Kung ibang tao lang yun ay baka nasampal ko na. Ano gustong patunayan ng lalaking yun? Let's just go. Inis na sabi ko sa kamarahan na kinuhang phone ko. Mabilis kong hinanap ang number ni Zeus kahit pasalita ng salita si John. Mabilis ko namang nahanap ang number niya na nasa pinakailalim na dahil matagal na kaming hindi nagpapalitan ng messages. Hindi ko napigilan ng sarili kong i-text siya. This will be the last. He needs to know that I am not playing. Mr. Anderson, what the hell are you doing? I immediately sent it. I am expecting that he'll reply too quick because he does that every time. Pero lumipas ang ilang minuto at wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Mas lalong namuhay ang inis sa katawan ko na parang gusto ko siyang sugurin ngayon at sampalin pero pinigilan kong sarili ko. Are you okay? John suddenly asked. Mabilis naman akong tumango sa kahuminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Hanggang sa makarating kami sa restaurant gamit ang sasakyan ni John ay wala akong natanggap na reply mula kay Zeus. I can't control my anger. Is he acting like a superior now? Damn him then. Salita ng salita si John habang kumakain kami at hindi ko siya magawang sagutin ng maayos dahil sa inis at galit ko ngayon. You are so cold. Loosen up. Tawa niya dahil sa mga reaksyon ko. Inirapan ko siya. You'll die innocent. Dagdag niya pa kaya sinamaan ko ng tingin. Stop it. You are disgusting. Inis na sambit ko. Saka inis na tinusok ang steak. Kaya mas lalo siyang tumawa na parang kinikiliti. Hindi nawala ang inis ko kahit nakabalik na kami sa kumpanya. John just dropped me because he needs to attend a certain meeting. But he made sure that he'll surely invest in our company. And he already called Dad. Imbes na maging masaya kahit kaunti wala akong naramdaman. It's all plain. Too plain. Nang makarating ako sa floor namin ay dali-daling humingi ng pabor si Anne na umuwi muna siya dahil sa biglaang emergency. I let her and I just make myself busy doing some paperworks until I crave for the taste of coffee. Napapikit ako ng mariin nang maalala na wala akong secretary. I have no other choice but to make myself a coffee. Lumabas ako ng office ko at dire-diretso na naglakad patungo sa pantry ng kumpanya. I am expecting that I'll be seeing some employees inside. But I don't expect that it's Zeus again and his friend. Inignora ko ang presensya nila at kaagad akong lumapit sa coffee maker. I was seriously making my own coffee when Zeus suddenly spoke. So you accepted the arranged marriage, huh? He sarcastically said. I acted like I didn't hear anything. I am not obliged to answer him too. So why would I? Someone cleared his throat, and I know that it's not Zeus. It's his friend. Nahirapan ako sa paggawa ng kape. The coffee maker is not easy to use, and it's completely different from what I have in my penthouse. Napaso ako kaya mabilis akong napamura.
Kainis. I cursed once again. Muli sana akong gagawa ng kape dahil naging walang pakinabang ang una kong ginawa. Pero may lumapit sa coffee maker and it's Zeus. May tumikhim ulit. Mauna na ako. Sabi nito pero hindi ko yun tiningnan. At kahit si Zeus ay abala sa paggawa ng kape na alam kong akin. I can do it myself. Inis na sambit ko kahit talagang nahihirapan ako. Bahagya ko pang hinimas ang daliri kong napaso ng kapeng ginawa ko kanina. Walang imik si Zeus hanggang sa natapos niya ang kape ko. I rolled my eyes. Nawala na ako ng ganang uminom ng kape. My pride won't drink the coffee he made. Sa'yo na lang. Inis na sabi ko saka tinalikuran siya. Teka nga. Inis na sabi niya saka humarang siya sa pinto para hindi ako makalabas. I glared at him. Give me your hand. He said, but I just rolled my eyes. Umalis ka sa daan ko bago ko isaboy sa iyong kapeng ginawa mo. Inis na banta ko pero hindi siya natinag. Who's that guy? He asked. I chuckled sarcastically. You don't care, I said before pushing him to get out of my way. Tuloy-tuloy akong lumabas sa pantry at iniwan siya doon. Nainis lang ako lalo. I should have just ordered a coffee for myself. The next day is Sunday, so I woke up late. I worked out and eat breakfast before going out to simply walk and unwind. Unwind means shopping, and I literally shop a lot. Matapos kong bumisita sa mga mamahaling butik, ay naisipan kong mamili ng groceries.